Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay November 15, 2023, Miyerkules ng ika-32 linggo sa karaniwang panahon. Ang ating pong unang pagbasa at pagninilay ay hinango sa Aklat ng Karunungan, chapter 6, verses 1 to 11. Mga hari, pakinggan ninyo at unawain. Mga namamahala sa buong daigdig, pag-aralan ninyo ito. Makinig kayo, mga pinuno ng maraming bansa. Kayo na ang ipinagmamalaki ay ang dami ng inyong mga nasasakupan. Ang pamamahala ninyo ay kaloob ng Panginoon, at ang kapangyarihan mula sa kataas-taasan. Siya ang susuri ng inyong mga gawa at sisiyasat ng inyong mga panukala. Kung sa inyong pagiging tagapamahala ng kanyang kaharian, ay hindi kayo magiging tapat kung hindi ninyo susundin ang kautusan at kung hindi kayo mamumuhay ayon sa kanyang kalooban, madali siyang paririto at parurusahan kayo ng mabigat na parusa. Walang katulad ang bigat ng parusang inilalaan niya sa mga namumuno at makapangyarihan. Ang mga aba ay kahahabagan at patatawarin, ngunit ang mga nasa kapangyarihan ay mahigpit na hahatulan. Ang Panginoon ng lahat ay hindi natatakot kanino man, gaano man siya kadakila. Siya ang may likha ng lahat, sa dakila at sa aba, kaya't pare-pareho lang ang tingin niya sa lahat. Ngunit mas mahigpit ang paghatol niya sa mga nasa kapangyarihan. Kaya, mga hari, sinasabi ko sa inyo ang mga bagay na ito upang matuto kayo at ang hindi kayo magkamali. Ito ay mga banal na bagay at kung gagamitin ninyo sa paraang banal, kayo rin ay magiging banal. Pag natutunan ninyo ang mga aral na ito, may pagtatanggol ninyo ang inyong sarili sa araw ng paghuhukom. Kaya nga, pahalagahan ninyo ang aking mga aral. Unawain ninyo ito at kayo'y matuto. Ang salita ng Diyos. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat habang tayo po ay naghahanda para sa pagdiriwang ng Kristong Hari. Ngayon po ay narinig natin ang paalala mula sa Aklat ng Karunungan, address, lalong-lalo na para sa mga may katungkulan, sa mga may pinamamahalaan. Specifically, sabi nga dito, kayong mga hari. So, sa ibang lugar po, mayroong hari. Sa ibang lugar naman, ang tawag ay mga presidente o kung ano pa mga leader na itinuturing. Kaya ito ay mas mainam na maibato natin dahil at para din sa ating lahat na magkakaroon ng katungkulan pagdating ng araw. Hindi natin alam kung kayo po o kaya ang anak ninyo, kamag-anak ninyo ang susunod na barangay chairman o mayor o governor, presidente o hari. Makatandaan natin na ang katungkulang ito, ang posisyong ito ay ipinagkaloob ng Diyos, galing sa Diyos. Kaya nga, noong mga nakalipas, kung babasahin natin ang history sa Biblia, ay ang Diyos ang pumipili, tumihirang ng susunod na magiging hari para sa pangangailangan, para protektahan ang bayan ng Diyos. So, ito po ay galing sa Diyos. Huwag nawa natin kalimutan, lalo pat sa panahon ngayon, talagang hindi naman na pinipili yung mga hari, hindi tayo nakakatiyak na sila ang pinili ng Diyos, yung iba ay pinilit lang. Pero ganun pa man, ipinahintulot ng Diyos na ang mga presidente sa kasalukuyan, ang mga hari sa kasalukuyan ay itinalaga at naririyan sa posisyon. Pero yung bigat ng responsibilidad na nakaatang o nakapatong sa kanilang balikat ay talagang sobrang bigat nito. Kaya nga, kung titingnan natin, itong mga bansa na sa kasalukuyan ay nag-aaway-away, nagigera, marami ang mga nahihirapan, mga ordinaryong tao, makakatiyak po tayo na ito ay nakikita ng Diyos
at pinakikinggan ng Diyos ang kanilang mga daing, lalo tigit ang mga iyakan ng mga bata at ng mga matatanda na silang napiperwisyo at napapahamak sa mga desisyon ng mga hari sa mga magkabilang panig ng mga bansa. At sila po ay pananagutin talaga ng Diyos. Sabi nga, parurusahan sila ng mabigat o bibigyan ng papatawan sila ng Diyos dahil sa kanila po mga nagiging desisyon. So, ganun din naman sa ibang bansa, sa ating bansa, sabi nga dito, huwag nating ipagmamalaki kung ilan ang nasasakupan, huwag nating ipagmalaki yung ilan ang iyong ari-arian dahil hindi yan ang magiging assurance na ikaw po ay maliligtas pagkatapos ng iyong panunungkulan bilang leader o bilang pinuno. Kahit po sa amin ng mga pari na tinuturing din ng mga nabigyan ng kapangyarihan para ihatid ang mabuting balita, ihatid ito sa mga tao na nawawalan ng pag-asa at nakakalimot, ang mga tao na nakakagawa ng paglabag o kasalanan sa Diyos. Ito ang aming katungkulan na dapat na sila po ay mailigtas sa abot ng aming makakaya. At muli, sa lahat ng may katungkulan, na may pinamamahalaan, tiyakin natin na tayo po ay maging tapat sa nagbigay at nagkaloob ng katungkulang ito sa atin. Pansamantala lamang ito, hindi ito pang habang buhay, at ito po ay ating pananagutan at pananagutan sa buong may kapal. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat.